Dito ang napakagandang sala ng Toro Family. Pero bago ko muna ipakita sa inyo sa namin, bubungad agad sa inyo yung mga awards namin before ng Toro Family at awards ko. Then, dito naman, syempre, napakaganda kasi high ceiling siya. Yan, napakataas niya at meron pang chandelier sa taas. Day! May center island. Pak! Susyala ang lola nyo. Hindi na tayo, pride namin sa kitchen. You can see inside. Dikatok na ho ang rep natin ngayon. Siyempre kung may clean kitchen. Meron tayo. Tangin na may ipis pa, dirty kids. Paano may ipis? Kunin nyo muna. Butang ina lang yan. Oo! Saan mo ikaw ka-turn down? Bakit may patay na ipis mo? Gumagalaw-galaw mo yung paa. Ganda siya sa gabi. Napakalawak niya. Napakaganda niya. Yan. Though fake grass to, ito naman, original tong mga to. Totoo talagang halaman siya. Oh. Then, syempre, meron lang din ako ditong vanity para pag nag-aayos-ayos ako. So, yun lang. Masaya naman ako na may kasama ako sa kwarto. Pero syempre may mga times talaga na gusto kong mapag-isa as, yun nga, nagdadalaga, gen sitting, gusto mo solo ka minsan. Pero masaya dahil meron kang makakachikahan, mapagrarantan mo kahit medyo mas bata sa akin yung kasama ko. And minsan sakit din sa ulo kasi napapagalitan ako. Ate ako eh. Pero sobrang nainis lang din po talaga ako kay Ate Paye. Kasi yung amoy niya po sa buhok, hindi po siya nag-aano. At yung pabango niya po, hindi ko po gusto yung pabango ni Ate Paye. Tapos, kada umaalis po siya, papuntang fab. Lagi po siya nag-iiwan ng kalat. Pupunta na lang kami, wow, ang linis. Pero totoo lang po, sobrang kalat po. Parang naging sarcastic na lang po kasi po hindi niya po nagagawa yung part niya as roommate po. Kumakain po siya, iniiwanan niya po yung pagkain doon. Kinukulob niya pa po. Patayin pa kayo sa'yo. Assist ko na po kayo pabalik sa taas, sir. Actually, kasi nahiya talaga ako kasi nga. Bakit ako kasi yung So, pagulo pa po talaga siya. Kasi po, nauna po talaga mag-open yung kabilang, store dito. So, yung sa amin, kakabagsak lang po ng mga supplier namin ng stock. Kaya makikita yung mga nakabox-box po. Pero naisampay... Ay, ang kalat! Ay, ang burara! Oh my God! Naisampay Hindi ako makapasok. May carpet nga sa baba, pero ang kalat. Si Tony talaga yung tipo ng taong hindi siya madamot. Mapamahal man o mura yung bagay, ibibigay niya kapag blessed siya. Gusto niya yung ganung gawain. Nagsishare sa iba. Yung regalo mo sa akin, pamimigay na lang natin. Tangina. Pero ito na yung pakidal. Oo. Kasi tatlo pa sasakyan na ng Hindi, gagawin wala akong natin problema sa magbibigay tayo. madaming sasakyan. Kaya lang syempre, di ba? Yun yung first regalo ko sa'yo. May excite din ako. Oo, tsaka lahat ng regalo mo sa akin, pinamimigay Kaya ko. nga, Jowa, yung pangit ng ugali mo. Ganyan po siya. Laban na lang tayo sa basement. Wait lang. Ba't basement pa? Ba't dyan na lang sa kwarto? Tawagin mo siya sa basement, may sira yung territory, sabihin natin. Tignan niyo na rin kaya. Tawagin mo kaya si Harvey. Dito ako na, sakto na. Ayan, nandiyan ka na. Hindi, Magsad ako yung ano talaga, yung gulong. Gulong. Di ba yung territory, ano na yung gulong? Lapad na ngayon. Paano natin gagawin yan? May panghangin ako dyan. Nahanap niyo yung panghangin. Baka kasi hindi kailangan ng hangin nun, Harvey. Baka mababa na ng gulong. Kailangan ng Ano yun? Hingin ko doon, dali na lang sa vulcanizing. Baka yung pito niya yung may singaw. Para ma-check din, hindi yung mag-ano tayo. Check na natin. Check na lang. Kaya nga, check. Tulungan mo. Kukunin ko muna yung panghangin. Huwag mo na hanapin. Tignan mo muna. Check muna natin. Hindi naman eh. Bakit sa kanan yun? Hindi ka makakadaan. Ako po ito yun eh. Ito yung... Kanan yun. Hindi ko makadaan. Oo nga. Oo nga! Nagulat ako siyempre, binigyan kami ng sasakyan. Talagang nagulat ako. Oo nga! Ganda mo na lang yung isa, ha? Uy! Para may pang ano tayo. May masira yung kotse ko. Oo nga, binibigay ko na nga! Pang ilang susi niyo lang ito ngayong taon, ha? Ayos kayo, ha? Bakit ilock mo nga? Hindi, pag malapit kasi nag-automatic siya. Ba't alam mo? Yes! Sa'yo na, Harvey, hindi naman din ginagamit at saka ano, para mas komportable ka. Ingatan mo yan, regalo yan sa akin ni Owa. Oo nga. Ha? Thank you. Spoiled na spoiled, ha? Sobrang spoiled, ha? O, tara na, makita tayo. Dito na lang. Ingitin mo na si Papi. Dito, antayin niyo. Dito
lang daw. Tama? Wait lang, wait lang. Paano yun? Paano yun? Saya ka. Hold it! Hold it! Oh, ito lang. Ayun. May kotse Kaya na. mo pwede ako mag-drive up muna. Sabi mo na visa, 2024. Sabi mo. 2024, sorry. Yabong mo. Kayo din naman sasakay dyan, kayo din naman gagawin. May kotse tayo mo tuwakan. Nagkikita kasi kayong dalawa, parang kita. My mommy cat. Come on, let's okay. look happy. What do you have new car? Yeah! Get a black car. A black car? You have new black car. Daddy also have black car na. Get for black car. Yay! I give you black car, so many ng car si Happy. Get motor. Uy, Motor, yes. Hindi ko alam ah. Tinuturuan mo ba to? Hindi. Baka yung motor doon sa kabila nakikita niya. Sinasabi nila kay daddy mo yung motor. I don't like Dante's motor. Ayoko. Only car, okay? Because motor is not safe, okay? You will get bitten by mosquito. Bite ka ng mosquito sa motor. You want? You're welcome. I want love. I just want love. I want love, Happy. Now, I want love now. Happy, I want now love. Happy. I love you so Ayan yung mga much. I love you so much. Wala talaga siyang butas, Harvey. Wala talaga. Wala. Pwede ilagay ko lang din yung panghangin din. Oo, lagay Oo, ko para lang. Tapos kukunin ko na lang yung mga iba namin. Konti lang din naman. Pwede ko na pala kunin sa kondo. Gusto ko kasi talaga may ganun sa likod eh. Oo. Protection kasi yun sa baba eh. Sa'yo na Yung yun. pinapatanggal mo. Kunin yun, nakay ko rin yung ngayon. Eh sa gym ni paano? Ilang tao kailangan dun eh? Hindi, may masayista tayo ngayon eh. Oo. Pwede Hindi mo. sila ang sinasabi ko. Mamaya, kami na lang. Maya sila. Sino kasama niya? Bye! Hindi, may masayista rin yun. Huwag mo ba ako kasama celebrate? Ikaw na lang, sige. Walang choice na no? Ano? Choice na yun. Walang choice na no? Walang sige. Uling choice si Papi lagi. Sabi niya, ka na lang, sige. Kaya nga na mag-celebrate kayong dalawa. Wisit. Napilitan. Ikaw na lang, sige. Lagi akong tinatanong kung bakit ganyan lang yung kotse mo. Eh ako kasi basta maayos, gumagana, at saka fully paid. Okay na ako. Okay na ako sa ganun eh. At komportable. Yun naman yung gusto ko lang eh. Ang dami kong sasakyan. Para sa akin madami na yun. At hindi na nagagamit yung iba, tatambak na lang. Kaya naisip ko na ibigay na lang. Napapansin ko na yan si Tyronia na madalas siyang nasusuka, nahihilo, tapos minsan nagsasabi siya sa akin na para siyang tutumba, umiikot yung paligid niya. Feeling ko po kasi, parehas po kami ni Mami na ina-acid. Sinama ko siya sa mall para magpa-check ng mata, eh libre lang naman, so why not coconut? So focus ka lang dun sa balloon inside. Normal lang na nagiging blurry siya ha. Focus ka lang sa balloon daw anak mo. Thank you. Meron ka pa, hindi ka pa tapos. Initial pa lang. Initial pa lang yan. Wait lang ha. Sige po. So before lang natin gawin yung mga test, may konting questions lang ako about her eyes. No? So na-mention niya na kanina, never pa siya nag-glasses. No? Nang may grado po. Na may grado, yes. So, and aside dun sa na-mention niyo po na recently, mas napapadalas na yung headaches niya, Opo. meron pa ba siyang ibang nagiging complaint lately about sa vision niya? Sa occasion, wala naman po, Dok. Wala. Or ano lang talaga sa ulo niya. I see. So dito, gagawin mo lang, hawakan mo lang dito sa tip with both hands, patong mo to sa gitna ng nose, then look inside. So inside, focus ka lang dun sa green light sa center, then cover ko muna yung left eye mo. Ay, sobrang labo. So keep both eyes open lang all the time ha, then cover ko na muna yung left, right eye muna tayo. Anak, be honest kay Doc ha. Mhm. Kailangan malaman ni Doc yung totoo pag nagtanong siya, okay? So ngayon, compare mo yung dalawang 5 na yun. Saang number 5 yung mas clear? 5 ng red or 5 ng green? Parang nagkaganon. Ano po yung tatay? Nag-blur? Opo, parang may kubak. Hmm. Kumaganon po siya. Oo. So, dun sa dalawang 5, so ano yung mas clear na 5? Yung red po. Yung red, very good. So, try na natin ngayon sa actual na lens, yung nakuha nating grado dito. May grado siya, Doc? So, lumalabas po, yung right eye niya, may nearsightedness na -1,
tapos left eye 0.5. At the same time, yung left eye niya, may May astigmatism na 0.5. So, try muna natin kung tolerable sa kanya yung full correction na to. Okay po, Dok. Mas luminaw lahat. So, pag ganyan, nababasa mo na lahat ng letters. Opo. Compare mo pag hindi mo siya suot. Hindi ko po siya kita. Suot mo yung salamin. Kita ko po. Ang patay. Ay, Ay, grabe yung mata mo! Kita ko naman siya. Lakad naman tayo. Ay, Try natin. Ito mo yung paligid. Malinaw lahat. Kasi tingin ka sa paligid. So, ganun talaga anak matuna. Sige, nandito lang ako sa likod. Sabi niya, yung pala yung astigmatism, nakikita mo na yung mismong ilaw. Oh my God! Lagot. Lagot ako kay Mami! Iba na kasi yung panahon ngayon. Hindi mo na pwedeng pagbawalan yung mga bata na wag gumamit ng gadgets like cellphone or iPad kasi naging parte na yun ng pag-aaral nila. Kahit sabihin mo na hindi yun safe sa mga bata, radiation, nakakasira ng mata, wala, ganun ngayon eh. At kahit bawasan mo ng oras yung paggamit nila ng gadgets, still nakaka-apekto pa rin sa kanila. Kaya ano magagawa ko? Part na yun ng generation nila, di ba? Kahit madami po yung face-to-face classes po namin, meron pa din po part sa weekly po namin may online class. At halos lahat po ng assignments po namin nasa laptop na po. Actually, nalungkot talaga ako. Kasi ang bata pa lang ni Tyronia, malabo na yung mata na hindi ko yung na-experience. After ko manganak, hindi pa rin ako nagkakaroon. Naisip ko na mag-pills na. Kasi nga, active kami ni RV. Ako, gusto ko lang naman maging safe. Masyado pang bata si Dodong para sundan. And talaga ang plano namin is enough na yung 2. Kumbaga pag na-miss na lang namin mag-baby tsaka kami mag-aanak. Ang nangyari, nag-pills na agad ako kahit wala pa akong mens. Minake sure ko naman na nag-PT ako and then nag-test din ako ng ovulation test. Lahat naman negative. So talagang hindi ako buntis, hindi rin ako ovulating. And ilang beses kong pinaulit-ulit, halos araw-araw ako nagte-test for ilang weeks bago ako nag-pills. Para talaga sigurado ako na, okay, hindi ako buntis, or paparating na ba yung regla ko, or what. Ganun talaga, naging safe talaga ako. And alam kong religiously talagang ginawa ko yun bago ako nag-pills. And then fast forward, 1 buwan na ako nakapag-pills, so ine-expect ko by this time, tapos na yung isang banig nun, magkakaroon na ako. And then ending, hindi pa rin. And napapansin ko na nagsuspot lang ako and super sakit lang talaga ng puson ko. Out of nowhere lang naisip ko na mag-PT. Negative naman yung PT ko bago ako mag-pills. Kaya yun, pag PT ko, ine-expect ko negative pero positive agad. 3 beses ako nag-PT para lang to make sure na hindi to false alarm lang, nagkamali lang ng read yung test. Confirm talaga, 3 PTs positive. Si Papi, lumapit siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, ate, meron akong ipapakita sa'yo. Nagdadalawang isip pa ako kung ano yun eh. Baka may sakit siya or whatever. Sa totoo lang nung time na yun, baka nahuli niya ng babae si Harvey. Ang dami halo-halo na. Pero yun nga, pinakita niya sa akin yung picture. OMG. Sinunod ko naman lahat. Oh. Ginawa ko naman lahat. Ano nga? Eh, nababaliw na ako, Tay. Oh, tapos? Kasi sinunod ko naman lahat ng dapat. Oh, tapos? Promise. Oh. Like, literal. Alam ko sa sarili ko, hindi ako nagkulang. And lahat ako may na-announce na. Ano yun? Ngayon lang to, as in 5 or 5 a.m. Oh my God. Alam mo, pumunta dito kasi hindi ko alam gagawin ko. Oh my God. Nababuang na ako. Nababuang ako. Nag-pills ako. Bakit ka? Hindi ko matiis na hindi sabihin. Kasi nga, para akong nabubuang. Hindi ko alam yung gagawin ko. Akala mo first time ko lang mabuntis. Alam mo yun? Hindi ko alam yung gagawin. Oh my God. Hindi ko alam yung gagawin ko. Nakikita ko. Wala. Papi, palaki ng palaki ang ating family. Oh my God. Alam mo din, bakit gano'n? Ang galing. Hindi ba ako naging? Ang galing. Sabi ko, tang-ina na kayo, isang balik na ako, hindi pa ako niliregla. Tapos sakit lang ng puson ko. Sabi ko, parang di naman ata lalabas to
agad-agad. Tapos nag-baby ako. Ang linaw agad ng test line. Oh my God. Sabi ko, pag ito yung control line, nag-grade pa. Ay, nag-grade pa rin. So, 3 ako. Puta si baby number 3. Maloloka na lang talaga si Tony. Hindi ko na alam gagawin ko. Oh my gosh. Nandito tayo. Oh my God. Pagtulungan natin, baby mama. After noon, nagpasama ako sa kanya magpa-ultrasound para nga to make sure na talagang buntis ako kasi parang ang imposible. Hindi pa siya talaga nagsisink in sa utak ko. We're going where? Mom. And we're gonna see the Doctor. because mommy is Wawa. mommy is Wawa. We are now here. Yes. I'm gonna higa here because the doctor's gonna check the baby. Oh. Check lang ha if there is something inside ha. Doctor, how mommy got? Nako, ang support. Sana nandito ka nung 3D, 4D. Sa kanya ko unang sinabi after sa doctor ko kasi lahat sila tulog. Kasi alam ko morning person to. Slide out kay Ina. So, sabi ko, bakit spot lang? Siguro hindi pa ready lumabas. Nakikita mo ba yung smile ko on my face? Mukhang mukhang totoo ang balita. Oh my God. But it's too early pa. Yeah, Oo. I know. I can only Kasi see ano the yung- gestational sac. Pero totoo. Hindi alam mo. Yeah. Early lang talaga. Yeah, 5 weeks, 5 days. So early pa talaga. 5 weeks? 1 month na po siya. But, ibig sabihin nun, nabuo siya a month. Kung, So, kung nasan ka 1 month ago. Before pa akong mag-pills? Weird, no? But it's only the gestational sac, yeah, and the yolk sac pa. So I'll repeat the scan after 2 weeks, and then let's see kung nandun na si baby. Oh my God. So, ibig sabihin mo, positive po siya. Oo, pregnant talaga. It's just early pregnancy. But the good thing is, I can see it inside your uterus. So, You're yung- pregnant, ha? You're pregnant. It's just early. So usually, yeah, the baby comes in kasi around 5.5 weeks or yung 6 weeks, we expect the heartbeat to be there. Pero para hindi ka naman, alam mo kung wala namang immediate indication to repeat the scan, we can do it after 2 weeks. I'll keep my congratulations until I'll be able to see the baby na, ha? Kasi, yun nga, alam mo naman. Magpapatalig na ako after nito. Wag, too early. Are you done, mommy? Yes, I'm done. Let's play. Later na, please. What did you say to the doctor? Thank you for help my mommy cat. Mommy cat's buntis. Disappointed ako sa sarili ko syempre kasi nag-fail ako sa birth control namin. And syempre, kahit naman kaya mong bumuhay ng bata or what, masyado pang maaga para sa age gap nila ni Dodong. Which is 4 months pa lang si Dong ngayon. Ang gulo talaga. Hindi ko masasabing masaya ako. At some point, oo, kasi blessing to. Pero hindi purong sayo yung nararamdaman ko. More on takot, more on naguguluhan, more on disappointed talaga. Ganun yung nararamdaman ko. Up until now, wondering pa rin talaga ako. Parang, paano nangyari to? Grabe, worried ako. Sobra. Kung ano man ang mangyayari sa baby. Kasi nga, nag-pills ako ng 1 month. Sipin mo yun, naubos ko isang banig. Tapos parang, yung baby nandyan lang. Iniisip ko na lang din na, baka talagang binigay ni Lord sa akin. Wala, nandyan na yun eh. We just have to accept and blessing din naman ni Lord yan. Siyempre, sobrang saya ko. Meron na namang bagong anghel. Kaya sabi ko kay Papa, tara na, samahan natin si Papi sa ultrasound para makita ka agad. Tsaka siyempre, sumama rin si Happy. And then at the same time, para hindi rin mahalata ni Oni ng buong Toro family na buntis si Papi. Siyempre, kapag sinabi kong may sakit ako, iisipin nila ako yung nagpa-check up. Excited na excited ako. Kinunsyaba ko si Papi na palabasin namin. Parang ako yung may gustong i-announce sa bahay para hindi mo nila isipin na si Papi. Tawan-tawa ko sa reaction nila. Sabi ni ate, meron daw siyang announcement. Important announcement. Kaya kailangan bumaba kaming lahat. Ay, nabigay ko ba sa'yo? Or dito? Okay. Mag-opera ka na? Ito
Shh. Do not talk, Happy. Shh. Announcement to? Titulo ng bahay. Binili mo yung bahay, te. Oh my God! Ano yan? Buntis ka, te! Buntis ka pa mo! Buntis ka! Ano po ba yan? We, hindi nga. O, ano mo lang to? Sa ano mo? Baby, sample tas hindi. Hindi nga, sa ano nga to? 5 weeks? In 5 weeks? Ate. Buntis ka ba? Basahin mo nga. Ano nga? Si Papi! Buntis si Papi! Ano nga? Si Papi! Buntis ka, Papi! Buntis ka, si Papi! Bubulwak ka talaga yung iyak ko na, ate. Kasi finally, buntis na yung ate ko. Ganun yung pakiramdam eh. Putang ina, malaman ko. Si Papi pala yung buntis. Buntis na naman si Papi! Totoo nga! Papi ka! Buntis si Papi! Akala ko si Ate Marie! Hindi nga si Papi to! Bakit buntis ka na naman? Akala ko si Ate Marie, iyak na ako! Buntis ka na naman! Congratulations! Buntis ka nga! Namatay man ako! Galing nga kami dyan, oh! Ayun o, ayun o. Tangin na nakatatlo ka! Oh my God! Naalala ko na naman si Chong. Nakatawa kasi talaga ako, guys. Kasi ang sipag ng tropa ko. Nakatatlo na siya. Tangina talaga. Hindi kasi talaga ako makamove on sa isang bagay pag talagang nakakatawa. Tawang-tawa ako dun sa itsura ni Chong. Sinabi niya pa nun, hindi, buntis yan. Nasa isip ko po, buti pa sila Happy at Yabi. May bago ulit kapatid. Sana ako din po magkaroon na po ng kapatid. Papi! Akala ko si Ate Marie! Oh, naiiyak na ako nung si Ate Marie. Nung sinabi si Papi. Congratulations! Lumasot ka din. Sabi ko sa'yo eh. Huwag kang mag-fail. Sinabi ko sa'yo, di ba? Huwag. Buntis ka nga. 5 weeks to. Wala na nag-pills ka na ito. Buntis ka na nun. Yes. Sabi ko sa'yo, antayin mo magka-mens ka. Di ba buntis ka? Ilang beses tayo inaasar. Putang ina mo. Tangin na nakatatlo si Chong! Nung una umiyak pa ka, saka pangalawa yung pangatlong putang ina mo rin. Naiiyak na daw. Boy! Tangina mo, Barbie! Ano mong plano mo? Sabi ka, ang galing mo po! Sabi kasi ni Papi, nakapills daw siya. Kaya hindi siya mabubuntis. Yung nalaman kong buntis si Papi, syempre nagulat ako. Hindi naman sa di handa, basta nagulat lang talaga ako na sinurprise ako, may buntis na naman siya. Ayun. I want baby sister. Yung reaction ni Tony nung akala ikaw. Naiiyak na talaga. Kaya nga ako nag-ubot para na... Ang sipag ni Chong! 5 weeks and 5 days! Wala kailangan magsipagpilin natin itong bahay. Ito hindi tayo pwede libas sa maliit. Daddy of 3! Kaya pala ang init mo ay paye, nagliliga kay paye, Chong! Tangina! Alam mo, nag-a-adjust ako sa'yo sa ugali mo kasi buntis ka, tapos pagkapanganak mo, nag-a-adjust ako kasi may postpartum ka. Sabi talaga, after 1 year, wala na itong postpartum. Tangina kayo, mag-a-adjust na naman kami sa ugali. Kasi buntis na naman siya, tangina. Oh, pang-ilang ko na itong panaginip na may buntis sa pamilya. Yes! Pangatlo na. Tama! Pregnant ako pero wala pang baby. May bahay bata na. Pero wala ng baby sa loob pa. Is that normal? Hindi. Normal siya, dinidevelop, pero after 2 weeks kaya ako mag-review. Lalabas na yung... Para malaman kung magkaka-heartbeat o hindi. Eh, na dapat nakinig ka sa akin eh. Eh, sinabi ko talaga yun kay Papi, hindi ka pa nagkakamens. Huwag ka muna mag-pills. Paulit-ulit ako, di ba? Galing kasi ako ng FAB noon, naliligo ako. Tapos, may sasabihin daw sila. Nanginginig ako. Ikaw? Akala ko si Mama. Ikaw ulit. Oh my God! Ang sarap. Oh my God!
Kaya mo ako. Oh my God. Oh my God, ate. Yun na yung wala nang usap-usap. Naiyak na lang ako. Wala nang sorry-sorry kay ate. Nagbati na lang kami bigla. Mami, wala pang one sinabi. Wala pang, Pero, masaya ako. Oh my God. Yung ate mo, anak ng anak, paye, putang ina. Ano? Hindi ka nakaduster eh. Ano yun mo pa? Makapagsabunutan ka pa? Ano? Tang ina, sinabunutan mo si Papi, buntis siya nun. Nagsisisi ako. Kasi kailan lang, pinatulan ko si ate. Nag-away kami. Hindi ko naman alam na ganun pala. Na sana, hindi na nag-abot yung init ng ulo namin. Na sana nagpakumbaba na lang ako. Tapos in-stress mo pa yung ate mo, sinabunot sa bunutan mo pa. At sinabi mo mas famous ka sa kanya. Kaya nalaman ko kasi dapat pangalawang banig ko na today. Tapos ang sakit lang ng pusin ko, sobra. Sabi ko, di pa rin lumalabas yung regla ko, magtitinga muna ako. Wala lang out of nowhere. Kasi ang lakas mo mag-yellow means, diba? Pinapakita mo sa akin lagi. So akala ko din magkakaroon na po siya, kaya lagi mainit ulo niya. Ibang init ng ulo. Kuya na si Todo! Kaya nga kuya na agad. Tita ka na naman. Ay, Diyos ko, kaya pala mainit yung ulo ko lately. Sobra. As in, mabababaw na problema lang. Nafu-frustrate ako. And then, nagagalit ako sa mga maliliit na bagay. Kay Paye, talagang pikot na ako. Talagang konting palag niya lang sa akin. Sasabog talaga ako. Umabot pa kami sa nagkasakitan kaming dalawa. Yun na pala yun. Isa na pala yun sa signs kung bakit ako ganun. Akala ko lang dahil sa postpartum ko na baka may anger issues ako ngayon. Kaya ganun. Pero hindi. Hormones na pala ng pagbubuntis. Blessing kasi yun pag ganun eh. Hindi mapigilan. Hindi. Hindi, ano yun, blessing yun. Hindi naman namin alam na may mabubuo. Ganito, ganyan. Basta sabi niya lang kasi nakapilis daw siya. Kaya ganyan. Nagulat talaga ako. Pero masaya ako buntis si Papi. Namang problema kaming lahat talaga as in. May possibility, and wag naman sana. We're hoping na maging maayos ang lahat at hindi na lang mag-overthink talaga, pero hindi mo maiiwasan talaga mapaisip kasi sa gestational age nung sac, which is yung bahay bata, almost 6 weeks na, and wala pa rin kaming nadedetect na heartbeat and yung embryo. So, ayoko magsalita ng tapos. And hinahanda ko na lang din yung sarili ko sa mga possibilities. Kasi pwedeng yung baby, dahil nga uminom ako ng pills at mga transitioning hormones para magpa-fresh. Ang nangyari is, medyo na-delay yung development ng embryo. Kaya far behind talaga siya dun sa dapat na itsura niya na kung gano'n na siya kalaki or may heartbeat na dapat siya. Ganon siya. So, waiting game lang talaga kung tutuloy talaga yung baby or hindi. Yun yung problema namin ngayon, and which is hindi maalis talaga sa akin na mag-worry kasi feeling ko fault ko lahat. And also, may isa pang possibility na kung matuloy yung baby at magkaroon ng effect yung mga pinag-iinom kong contraceptive pills at mga hormones. Effect dun sa development ng baby, baka magkasakit, or may syndrome, or may kung anumang disease. So, isa rin siya sa pinoproblema ko ngayon. Either of the two things yung nasa top talaga ng iniisip ko ngayon. Pero hoping kami na sana maging normal, maging maayos yung development ng baby, and sana in the next 2 weeks or so, magka-heartbeat siya. Kasi kung hindi matuloy, baka maging blighted ovum siya, or parang kumbaga sa Pinoy is bugok na baby. Ganon siya. Para makalma ko si Papi sa sitwasyon niya, niyaya ko siya na gawin na namin yung Christmas tree na binili niya para dito sa Toro House. Kilala ko kasi si Papi eh. Alam ko kung paano siya madidistract sa ibang bagay. Kasi nakikita ko sa kanyang bother talaga siya sa sitwasyon niya dahil sa pagbubuntis niya ngayon ay hindi safe at pwedeng magkaroon ng malaking problema. Ever since, wala talaga kaming Christmas tree kapag nagse-celebrate kami ng Pasko together ni Tony at ng pamilya. Kasi madaming dahilan.
Isa na dyan yung, syempre dati wala kaming pera, mahal-mahal ng mga decorations, di ba? Sumunod pa doon, nagkaroon kami ng maraming aso. At hindi siya basta-basta maliliit na aso. Kung subaybayan nyo kami, yung mga malalaking aso namin talaga na pag tumayo kasi laki na ng tao. So, malaking risk talaga sa amin na mag-Christmas tree kasi wawasakin lang ng mga aso namin dati. Pero ngayon, syempre, nag-iba na rin ang sitwasyon namin. Maliliit na lang yung aso namin ngayon dito sa bahay. Medyo nakaluwag-luwag na tayo sa buhay. Meron na tayong pambili ng Christmas tree. And mga pang decoration. Ang saya-saya ko talaga. Sila Tony din as well. Kasi nga, first time namin bumuo ng Christmas tree together. And ito talaga yung gusto namin kulay, tema. Sa loob ng 7 years, lagi namin sineselebrate talaga yung Pasko. Kasi super excited talaga kami pag magpapasko. Pasko talaga yung favorite holiday namin of the year. Kaya yun, parang mga bata, sobrang saya namin. Sana, madami pa kaming Paskong ma-celebrate together. Ganyan yan si Papi tsaka si Tony. Hindi sila mapaghiwalay, lalo sa mga desisyon ng mga ayos-ayos sa bahay. Mga, alam mo na, mga girl things nila, nakakasundo talaga sila dyan. Eh ako, hindi na ako nangialam kasi alam nyo naman, wala akong alam sa mga ganyang bagay. Pamay masira ako pa yung Christmas tree, tumumba. Diba? Pagalitan pa ako. Inaya ko na sila. Pagising ko kanina, nakita ko po agad yung Christmas tree. First time lang po to, kaya sobrang tuwa po talaga ako at sobrang ganda niya rin po talaga. Ewan ko ba kay Papi at saka kay Tony, nagbubulungan pa sila sa Christmas tree decor nila. Matagal na nilang actually binili yan. Gusto nilang malaman kung ano yung team ko. Tapos kasi ayaw nilang malaman ko yung team nila. Nakikipagkabugan sila sa akin, wala namang competition. Para silang tanga. Pero okay lang kasi I'm the winner! Kahit wala pa akong decor. After namin gumawa ng Christmas tree, nagchichikahan kami ni Papi. Naiwanan kami dalawa. Nagbabanding kami actually. Tawa kami ng tawa, ang dami namin pinag-uusapan. Hanggang sa nabibring up din yung sa baby niya nga na bago, na possible magka-problema. Pero wala. Tatawanan lang kami. Kasi wala nang sense kung sisisihin ko pa siya na hindi siya nakinig sa akin. Na huwag siya mag-pills dahil hindi pa siya nagkakamit. Kaya naapektuhan yung growth ng baby niya. Wala na eh. Parang hindi siya makakatulong sa pagbubuntis. Baka ma-stress ko pa siya lalo. Naging routine ko na yung hatid sundo kay Tyrone at kay Ika talaga. Kahit anong puyat or minsan talagang hindi ako nakakatulog agad. Kailang babangon ako para ihatid tsaka sunduin sila. Ang sarap ng buhay ko. Ganun pala yung pakiramdam pag may partner ka talaga. Gumagaan siya. Yung mga dapat na gagawin ko, si jowa na yung gumagawa. Ganon. Nagulat po ako na sinundo po kami ni Mami kasi madalas po si Daddy po talaga or pag busy po si Daddy, si Chong. Let's go sa Tata's school. Yes, we're gonna go to Tata's school and then we say, I'm here, Ate Tyronia. Hi, Ate, I'm here. Hello! Let's go sa Tata's school. Asan na ba si Tyronia? Hindi ko po alam, Mami. May meeting daw, diba? Puntahan mo nga, hanapin mo. Huwag mo sabihin, ha? Huwag, suotin mo lang yung bago para mabigat. Mami! Do you want to go to school now? Bunny bag. Okay, so mag-bunny bag ka lang. Tapos okay na yun, mag-aaral ka na happy. Oh, Ate, I wanna see your eyes. What color ang eyes ni Happy? It's brown. I want to go to school. Have bunny bag. Tata's school. Hi! Hello, Mom. Hello, Mommy. Hi, Happy. I go to school. I go to school. Hello, Mommy. Hello po. Hello. Alam, sinundo mo ako. Sinundo ka namin ni Hampita. Yes, ni Hampita. Hi, Hampita. I need ko for Mami Ali. Mami, sorry po. Ngayon lang po nag-ano yung phone ko po. Tyronia, Po. hindi ka na sumasagot ng mga tawag, ha? Ngayon, kanina lang po siya. Anak, consistent ka ng ilang Consistent araw ka na hindi na. sumasagot sa mga calls ko. Napipikon na ako. Anak, hindi ka namin pinagbabawalan makipagkaibigan. Pero ang lagi kong tinuturo sa'yo, lagi mong sasabihin kung nasan ka. Lagi kang sasagot sa call para kung anong mangyari, alam namin kung saan ka pupuntahan. Opo. Hindi mo na po siya nagagawa, anak. At consistent na. Hindi ka na nag-update kung nasan ka. Hindi ka na sumasagot ng call. Ay, okay po, Daddy. Sorry po.
Tinatawagan kita, minsan busy ka. May nabalitaan ako sa'yo ha. Lahat ng bagay bumabagal sa'yo pagkausap mo yung kaibigan mo sa school. Ang daming beses mo sa ka-video call, hindi naman tungkol sa school ang pinag-uusapan nyo ha. Anong ginagawa nyo? Nagkikentuhan lang, nag-ano? Nag-uusap pa po kami kung makanta-kanta lang po kami. Oh, but wait, di ba lagi namin sinasabi sa'yo, na lagi mo check yung phone mo, nagka-silent ka ba? Hindi po. Oh, bakit ganun? Gusto ko na lang yung cellphone kasi wala pa lang silbi yung cellphone eh. Totoo, hindi ka na sumasagot Tyrone niya. Hindi ka na nag-message sa amin, wala na. Wala na silbi yung cellphone mo. Yung binili kong phone para sa'yo, hindi mo na siya ginagamit para sa amin. Kung ano natin yung communication natin tsaka sa pag-aaral mo, napupunta sa barkada. Balitaan ko pang lagi mo ka-video call yung classmate mo ha. Kahit babae yun, nagsasayang ka ng oras. Minsan daw ka-video call mo yun, hindi ka agad nakakagawa ng assignment. Dahil kausap mo yun. Kitang-kita ka sa CCTV, wag mo akong inaano. Kahit hindi kayo agad na nag-aaral kayo sa CCTV sa third floor, naririnig. Alam niyo bang may voice yun? Opo. Oh. Sige. Ako kasi yung tipo ng tao na nagkokontrol ako minsan ng emosyon. Akala mo nakatingin lang ako sa'yo, tulala lang ako, seryoso lang ako. Pero ang totoo, galit na ako. Gusto kong kausapin si Vince nang in private kasi ayoko nag-aaway kami o natatalo kami sa harap ni Tyronia. Pero parang wala din palang sense kasi naka-reality show kami so napapanood nyo. At malamang baka mapanood dito ni Tyronia kasi gusto niya pinapanood yung mga na-upload naming video dito sa episodes ng Toro Family. So walang sense. Sarado mo yung pinto. Hindi pa kasama sa Tyronia. Hindi kasama sa Tyronia. Hindi si Tyronia. Eh, bakit ako bad trip? Hindi mo alam? Hindi ako bad trip kay Tyronia. Sa'yo. Bakit? Ayaw ko tayong usapin sa sasakyan. Ngayon ko lang. Sinundo si Tyronia. Dapat masaya yun. Pero sinira mo. Bakit? Kasi pinagagalitan mo. Ano sabi mo? Pikon ka na? Dahil hindi siya sumasagot ng tawag. Anong usapan natin, Bis? Ilang beses natin nag-iaway to? Ako ang disciplinarian kay Tyronia. Ano ka, bata? Mabipikon ka sa bata? Bata ka rin? Pikon ka? Ilang beses tayo nag-usap na huwag mong gagawin mo yung anak ko? Ilang beses tayo nag-usap? Gusto mo rin tokin kita, hindi mo anak si Tyronia. Wala kang karapatan. Ilang taon kong pinaghirapan yan, kaya wala kang karapatan sabihin na pikon ka sa anak ko. Ginagawa mo yung responsibilidad mo, siya natin sundo mo, walang problema araw-araw. Gets ko yun. Pero sa pagalit, ilang beses na nag-usap, ako ang magagalit sa kanya. Ako ang may karapatan magsalita. Ayoko siyang magalit sa'yo. Lumalaki na yan, magiging teenager na yan. Gusto mo mangyari sa kanya, mami, ayoko yung boyfriend mo. Eh kung ikasal tayo, ayoko yung asawa mo, hihiwalayan kita. Gets mo? Di ba nag-play tayo ng good cup, bad cup kay Tyronia? Anong usapan natin? Maging panginaw ka sa kanya. Patience, di ba? Patience! Ilang beses na nangyari to? Gets ko, kagalit-galit yung ginagawa, hindi siya sumasagot, nabababad sa video call. Hayaan mo ko! O ayaw mo ko ma-stress, pero hindi mo dapat pagkasataan yung anak ko ng ganun. Kung gusto mo siyang pagsabihan, mahinahon, maayos. Ilang taon na yun dumating ka sa amin, Vince? Ilang taon na? Kaya kung pagdating sa paghihirap, kung nahihirapan ka na, sabi ko sa bibigyan ka ng way out. Huwag mong ginaganon yung anak ko. Ilang beses na ito nabubulong na ako sa'yo. Ang dahil mag-iyak ka na naman? Dahil nasasaktan ka na naman? Dahil ganito ganyan? Masasaktan ka pero pasensya. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Di ba? Ba't di ka makapagsalita? Ba't hindi mo pagtagot sarili mo? Kasi may camera? Hindi ka patapos. Patapos na ako. Ako naman, side ko naman. Oh. Sa araw-araw na pagsusundo ko kay Tyronia, jowa, kung bakit ganun yung naging reaction ko, ilang weeks na siyang consistent na ganun. Na hindi na siya sumasagot sa call ko. Hindi na talaga. Kausapin mo ng maayos. Ilang beses ko na siyang kinausap ng maayos. Eh di sabihin mo sa akin, di ba usapan natin yun? Kung sasabihin ko sa'yo, ang sasabihin mo lang naman, hayaan na eh. Jowa, wala ka na lang ginagawa action kay Tyronia ngayon. So, kakausapin mo siya ng ganun? Hindi! Sinabi ko kay Tyronia, anak, magagalit na ako talaga pag hindi ka pa sumagot ng maraming call. Kalmado ko siya kinakausap ng mga nakaraan. Siyempre, takin na sinong puputukan ni Madam Gemma pag may sumasamang nangyari dyan. Isumbong mo sa akin, kung wala akong panahon, isumbong mo kay Ate Marie. Sinusumbong ko rin kay Ate Marie, wala na rin panahon masyado si Ate. Alam mo yan. Nakapokus si Ate Marie. So that gives you the right para pagtaasan ng boses yung anak ko? Hindi, sa part na yun, pasensya na. Kung nag-overstep ako, sige, pasensya na, jowa. This is not the first time, Vince. Matagal na yan. Oo, Hindi sige. the first time, hindi ko 10 beses, maraming Oo, beses sige. na. Mag-open ka sa akin na pasensya na, ganito, ganyan, hindi ko na kaya i-take. Hindi ko na kaya i-take. Ganito kasi yan. Mag-explain ulit ako. Hihinahon ako Siyempre, nasa gitna ako, jowa. Pagka papunta na siya si Tyronia sa'yo na masistress ka na, siyempre gusto ko lang mapigilan. Exactly na usapan natin. Kaya nga siyempre, jowa, isipin mo rin yung sitwasyon ko na nakagitna ako. Isipin mo rin yun. Sa tinataas mo ngayon, try mo rin munang babaan yung sitwasyon ko ngayon. Hindi na ako bababa sa'yo. Hindi, eto lang yan Lagi kang galit.
Lagi ka nanunumbat ng mga bagay. Si Tyrone nabibigatan na sa ugali mo na hindi mo na siya kinakausap. Exactly. So ngayon mo sabihin na wala akong ginagawa. Ano walang ginagawa? Hindi ko siya kinakausap kung nagagalit ako sa kanya. Hindi lang yun. Puta, silos na siya sa'yo kay Happy, kay Birthday. Sa lahat ng mga bata. Then sabihin mo sa akin, Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. ano pa rin yung pasensya mo? Still wala ka pa rin karapatan taasan siya ng boses at mag-act na parang kang bata na pikon ka rin sa kanya. Napikon lang ako sa ginawa niya. Bata ka ba para mapikon? Tatay ka! Tumatay yung tatay ka, Kasi di ba? yung nararamdaman ko pag may nangyari kay Tyrone niya. Tumakulit tayo! Bakit ako may maghiwalay? Hindi naman ganun yun eh. Hindi ganun yun. Tangin na mahal ko si Tyrone niya. Kapag may nangyari dyan, yung nararamdaman ko, di puputok ako. Wala kang karapatan pumutok kay Tyrone niya. O di pasensya na. Oy, pasensya mo. Sincere yan? Pasensya na. Sincere yan? Ganyan? Mataas tayo parehas eh. Ito lang yan, jowa. Diba? Magaling, magaling. O sabi mo may camera, di ba? Hindi ako sasagot. Utang, ikaw lang ba may nararamdaman? Pero ako lang yung nanay. Ako lang yung magulang. O di, claim it! Sige, ikaw yan! Ako lang. Ako lang. Okay. Okay. O nag-overstep ako, pasensya na. Hindi naman ako Binibigyan kita ng way mo para maging part ka ng pamilya namin ni Tyrone niya. Binigyan kita yan, wa. Ilang beses kitang kinausap, huwag mong tataasan ng boses yung anak ko. Ilang beses sinabi sa'yo, haba mo yung pasensya mo. Pinaranasan niya kay Rob, ayoko maulit. Yun nga rin. Pag sinabi niya sa akin na ayaw sa'yo, hiwalayan kita, sinasabi ko sa'yo. Alam ko, hiwalay mo ako. Ready naman ako anytime dun eh. Nahiwalayan kita? Pag ayaw na ni Tyrone niya, wala naman akong Ganun na yun. So ang point ko nga, kaya kita kinakausap para wag tayo pumunta doon. Ayoko rin pumunta doon. Pero ang gusto ko lang maramdaman mo, jowa, anger na ako sa'yo. Yung mga pinubunto ko minsan sinasalag mo. Yung nararamdaman kong ganito sa pagiging tatay, pasensya na ako napasigaw ako kasi natatakot lang din ako may masamang mangyari sa kanya. Puta, ilang kayo? Jowa, sa ilang linggo at ilang months, sige, kalmado ako kay Tyrone niya. Puta, naaawa na lang din ako sa iyo minsan, kaya napapataas na lang din ako ng boses. Parang lagi mo, sinasabi mo sa akin kanina wala akong ginagawa. Kakasabi mo nga lang lagi ako galit kasi pinagagalitan ko, may ginagawa ako. Nakikita yan! Uploaded sa YouTube yan, lahat yan! Pinagagalit ako, may sasabihan ko. Oo, pero hindi all the time ganun. Ang ginagawa ko minsan pinapalipas ko. Ang point ko sa walang ginagawa, jowa, minsan wala ka na talagang oras kay Tyrone niya. Na ako kayo nahihipin na sa sitwasyon na binibigyan ko na kayo ng time. That doesn't give you the right. Kaya Dahil nga. nung nakaraan, sinabi mo wala akong oras sa akin, dahil natatrabaho ako, sinabi mo sa akin na wag, ganito na nararamdaman tayo. Pwede mo pa rin gawin yun ng paulit-ulit. Yung pasensya nga yung hinihingi ko sa'yo. Kinakausap mo ko ng maayos, wa. Kasi si Tyrone na ganito, nararamdaman. Di ba nausap tayo dito? Wa, baka may time ka mamaya. Kailangan mo lang siyang ulit-ulitin, consistency lang. Oo, sige. Yun lang yung kailangan hindi mo. naman magbibalik sa akin yung jowa eh. Pero minsan... Hindi nga eh, hindi to consistent. Hindi. Gusto ko lang di maramdaman mo yung nararamdaman ko ngayon na natataranta ako pag sinabi niya. Naiintindihan kita. O kaya nga ilang beses na kitang kinausap tungkol dito. Ilang beses na, Vince? Siyempre, jowa, nag-pressure lang din ako sa'yo. Yan din ang sagot mo. Kung napipressure ka nga, out. Hindi kasi pwedeng out eh. Eto nga yung problema ko pag naglalabas ako sa'yo. Ang gusto mo, out agad sa buhay. Pag may kasamang Tyrone niya, oo. Pero hindi ganun yun. Sabi mo nga, huwag tayong pumunta dun eh. Eh, putang ina mo pumunta ka eh. Eh, siyempre, kung ako tinupunutin ako, ilang beses na kitang pinagsabihan? Ilang beses na? Ilang beses ka rin bang walang oras kay Tyrone niya? Nagtatrabaho ako, Vince. Kaya nga sabi ko sa'yo, natutuwa ako na may partner ako. Na magpupunan nun. Pero wag mong punan yung pagiging nanay ko pag kailangan tumagalan. Kausapin mo ako. Kung wala akong time, sige bukas kausapin mo ako. Pakiusapan mo ako sa nararamdaman tayo. Kasi sa'yo siya nag-open. O kakausapin kita pa ulit-ulit. Ilang beses mo akong minura. Sinasabi mo huwag kitang guluhin. Kasi yung maliliit na bagay, masyado mong inaano. Kunyari nakalimutan niya yung gato. Nakalimutan na naman tayo niya. Kahit paulit-ulit yun, minsan bigyan mo ng pahinga. Kasi ayaw niyo. Alam mo kung ba't ako paulit-ulit kahit sa maliliit na bagay? Gusto mo ng totoo? Paano pag nakita mo, ikaw mismo nakakita? Di ako magagalit. Di na yung trabaho Eh ko di eh. na-stress ka na naman. Trabaho ko nga eh. Choice ko mag-anak eh. Ang point ko, gusto ko ikaw yung kalmado sa gitna namin. At parehas kami, isang bata, isang nagtatrabaho nanay. O sige, pasensya na sa part na yan. Pero Jowa, naglalabas lang din ako. Hindi yun yung point ko. Hindi mo ko maintindihan. Naiintindihan kita na napapataas ako ng boses. Mali ako sa part na yan. Nag-overstep ako. Hindi Alam mo, whatever it is, pressured ka, na nasa gitna ka, paulit-ulit, wala akong parang, it doesn't give you the right. Lahat ng nanay may pagkukulang sa anak. Gets ko yun, kahit nanay mo sa'yo, kahit nanay ko sa akin lahat. Walang perfectong nanay, pero putang ina, pasensya yung hinihingi ko sa'yo. Kung naubos yung pasensya ko, pasensya na. So, porket gano'n humingi ka ng pasensya na naubusan ka ng pasensya pag bibigyan kita. Hindi, pwede naman magbago. Hindi ulitin. Sinabi mo rin yung last time, di ba? Eh puta, may nararamdaman nga din ako! Eh then, I cannot tolerate this. Kaya nga magbabago eh.
naiintindihan ko. Kailan ka nga nagturo sa akin ng hindi ako nagbago? Eto. Magbabago, tangina, naglalabas lang din ako. After naman ito, tangina, luluhod ako sa'yo eh. Hindi ko kailangan ng load mo kasi paulit-ulit mo nang ginagawa. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Sige, marami ka rin paulit-ulit na pinapalampas ko ah. Kaya Sumuko ba ako sa'yo? Hindi break ang solusyon. Gusto mo lagi ng hiwalay, ikaw may gusto niyan. Kasi gusto ko. Tangina, ang lagi. Ang dali mong palitan, ang dali mong palitan. Totoo, sige, para sa'yo. Tanginang yan, ikaw lang ba nakakaramdam ng sakit sa kada sinasabi mo yan? Na ano? Na gusto mo lang hiwalay? Ilang beses gusto yung sinabi na nagmamar ka rin sa akin yan. Ano ba sa tingin mo, Vince? Alam ko, nagmarka yung ginawa ko sa anak mo. Anak mo, hindi ko na sasabihin anak ko. Sige, wala akong karapatan, nag-overstep ako, sige. Pero after nito, jowa, kakalma ako, lulud ako sa'yo na naglalabas lang din ako. Kailan kung kakalma ka at lulod ka mamaya. Sinasabi mo sa akin na napupuno ka, na gusto ko ng hiwalay, na nasasaktan ka din, na magmamar ka sa'yo. Ito yung isa mo ha, ito ka. Ito yung nagmamar ka sa anak ko. Tangin na timbangan ko, wala kang katimbang-timbang. Ganun yung punto ko na sinasabi ko kaya hindi mo umagits. Alam ko naman na wala Nagpapasakot ka sa akin, isagad mo hanggang kay Tyronia. Yun ang ipinakiusap ko sa'yo. Pero pakiusap ko lang din sa iyo, tulungan mo rin naman ako kami. Tinutulungan kita, Vince. Kinausap kita maraming beses, huwag kang tataas ang boses sa anak ko. Ilang beses? Siyempre, jowa, nakaano lang din talaga paminsan. Hindi ko sinasabing anak ko lang si Tyronia, anak natin, pero this time, Hindi putang nga. ina. Sinabi mo, anak mo lang eh. Oo, ngayon, oo. Sa pinapakita mo, ngayon, oo, anak ko lang siya. Antayin mo, pag yan nagsalita na kay Ate Marie, kasi Ate Marie nang kinausap ako na hiwalayan ka, alam mo yan, ganyan si Ate Marie. Ganyan ginawa niya sa lahat ng ex ko. Marami akong bagay na talaga hindi na sinasabi sa'yo. Kasi, naiingit talaga ako na yung ibang toro. You don't get the point, wala akong pake. Ito na nga eh, wala kang pake. Yun nga yung hindi okay. Wala na akong pake sa'yo ngayon, wala akong ano saan. Ang shit ko ngayon, wag mong palakihin, na kay Tyronia lang ako. Kaya nga, nagkamali nga ako sa part na yun. Nagkamali nga ako, nag-overstep ako, naninigaw ako, tumataas ako. Jowa, hindi ako napapagod pag silbihan kayo. Napapagod lang din ako minsan sa sitwasyon. Kasi ang sitwasyon ay may bata, single mom ako. Hindi lang At din. ang isang bata, ma-emotion pa ulit-ulit, Vince. Hindi lang din ako sa bata, Jowa. Hindi lang din yun. Kaya nga huwag kang pumunta doon dahil nakita yun na lang tayo. Kung pagod ka sa ibang bagay, doon ka magalit, doon ka magtaas ng boses, wag kay Tyronia. Huwag ka mag-act ng parang bata ka din. Pikon? Pikon na ako sa'yo. Tangin na yung anak ko lalaki. Tatawagin ng daddy, pikon na pikon sa kanya. Ano gusto mo maging boyfriend niya in the future? Okay lang sabihin sa kanya, pikon na pikon sa kanya. Pasensya na sa part na yun, Jowa. Lahat ng sasabihin mo sa kanya. Kung tayo, hindi tayo okay, hindi tayo din ako sabi ng magulang natin, ayokong gawin sa kanya. Napapaliwanagan ko. Hayaan mo ako. Ako nagdala dyan. Ako naghirap dyan. Tangina, punong-puno ako, Vince. Ilang beses na kitang kinausap. Napapaliwanagan ko naman si Tyronia sa part na yan. Kahit na, magmamarka yan sa kanya. Yun yung totoong marka, yung marka sa bata. Alam mo yan. Ngayon kahit ano sabihin ko sa'yo, mamaya mag-usap tayo, magkaduta tayo, okay tayo. Matanda na tayo, pero si Tyronia. Kakaiwala sa kanya ng tatay niya, putangin na naman. Yun na nga yung point ko eh. Exactly nga, Vince. Kaya wala. Walang ganun. Walang pagtaas ng boses. Yun ang pinakiusap ko sa'yo. Kahit pikot na pikot ka na, kahit punong-puno ka na, kahit ipit na ipit ka na, huwag mo gaganunin si Tyronia. Hayaan mo ako lang. Hindi dahil ako lang yung nanay na naghihirap, ako yung nagluwan. Dahil trabaho ko yun. Nag-usap na tayo. Nag-usap na tayo dyan. Gusto mo lumaki siya ng ganon? Okay lang yun, may mga times talaga na pipikot ko yung tao, no. Kailangan pinaparamdam mo lang sa kanya, patience lang. Mabait ka, okay lang. Tatahimik si daddy, kapag galit si daddy. Hindi ako papansinin, bukas mag-uusap. Ganon lang dapat. Kailangan niya ng, kung nga kailangan niya sa akin ng tough love, kailangan niya sa'yo ng pagmamahal na unconditional, pasensya. Ayoko magbaliktad tayo, ako magbigay sa kanya ng ganon. Ng warm love. Ikaw sige maging ikaw ang maging disiplinaryan. Palit tayo. Sabihin ko sa isang linggo pa lang, mami, hiwalayan mo na yan. Huwag mo akong papipiliin sa ganun. Yun yung po yung nararamdaman ko ngayon, kailangan kong pumili. Tangina. Sasabog na ako sa kotse ngayon lang ako. Nagsundo. Lahat namang ginagawa mo yun, thankful ako. Pero tangina sinira mo dahil pikon na hindi siya sumasagot. Hindi mo pwedeng mamaya. O kaya i-open mo sa akin. Siyempre, natatakot ako yung mangyaring masama sa kanya. Takot ka, pero huwag kang magagano na salita sa kanya. Nadala lang din ako ng takot, Jowa. Siyempre, pag may nangyaring masama kay Tyronia, promise yun yung umiikot sa akin kanina. Dahil 1 week na talagang consistent. Pero nangingi ako ng pasensya kung nag-overstep ako, wala akong karapatan.
Tangina, Vince. Alam mo yan, lahat ng sakripisyo at ginawa ko kay Tyronia. Alam ko naman. Pag ako, okay lang nanay ako. Nanay ako eh. Alam niyo yan, trabaho ko yan. Pero ikaw, yung anak ko sa lalabas sa school, pagod yan, exhausted yan, tapos ano sasabihin mo? Pagod na pagod ka? Kaya ka pasensya na. Di ba nag-uusap tayo kung mag-discount ng cellphone? Ganun talaga, Vince, paulit-ulit yun kasi bata yan. Pero yung sasabihin mo sa kanya, pagod na pagod ka? Kaya nga pasensya na, Jowa. Nadala talaga ako ng takot ko kanina. Tangin na pagod. Hindi siya dahilan, Vince. Paano pag guys, nadala ka naman ng budget, madala ka naman ng ano, ilang beses mo na sinabi sa akin yan. Of course, you have your reasons. But your reasons, ayoko siya. Hindi siya valid. Anak ko yan. Anak ko yan. Eh, anak ko din yun eh. Eh di putang ina, bakit tao na ano ba yung usapan natin trabaho mo sa anak mo? Siyempre natatakot nga lang din ako na may mga Ano? Ang naging usapan natin na trabaho mo kay Tyronia. Intindi? Pasensya? Yang pagmamahal? Yun, tapos! Ginagawa ko naman eh. Pero may ginagawa kang iba yung trabaho ko na magalit sa kanya. Eh minsan nga kasi, Joe, pasensya na. Minsan nga kasi, hindi mo Kapag hindi ko nagawa, ako tayo mag-usap. Kinakausap mo ko. Tango na pang ilang episode to, lahat ang dami kong pagalit kay Tyronia, may ginagawa ako. Bilang nanay, huwag mo sabihin sa akin na, magkukulang ako pero may ginagawa ako magdisiplina sa kanya. Huwag mo sabihin wala. Hindi ko binuvoid yung wala kang ginagawa, Jowa, na... Sinabi mo kanina. Hindi, sa future niya, sa ganito, hindi yun. Yung pagalit ko sa kanya, pagdisiplina ko sa kanya, huwag mo nga sabihin wala, yun yung point ko. Hindi rin yun. Ang sinasabi kong wala kang oras sa kanya, yung bonding. Yun. Pero yun lang yung point ko kanina, yung sa bonding yun. Pero sa disiplina sa ano, sa ibang bagay sa paggawa ng future niya, wala. Baka kasi mo misinterpret mo yung pinupoint ko kanina eh. Kung wala akong time sa banding, i-banding mo. Nag-banding naman kayo, di ba? Oo, nagpa-banding kami. Oh, pero wala kang karapatang magalit, wala kang karapatang magtaas ng boses. Pasensya na. Pabaguhin ko. Hindi ako mag-overstep. Anong sabi mo sa akin? Pag may pagkukulang ako, pupunta mo, kaya ka nasa buhay namin. Exactly. Pero wag mong gagawin yung bagay na hindi mo trabaho. At napupunan ko yung ibang bagay na pagkukulang mo. At Yes, at thankful ako doon. Oo nga, nag-overstep nga ako sa pagdidisiplina. At babaguhin ko ngayon. At hindi disiplina yun, hindi kaya tropa. Hindi ka grade 6 para sabihin na pikon na pikon ako sa'yo. Hindi tatay yun. Eh ba't ikaw? Sinasabi mo rin sa kanya yun eh. Pikon na pikon ka sa kanya. Kasi nga ako, kung paano ako lumaki, gusto niya marinig niya yung babae ako. Darating sa buhay niya, may makakaaway siya ng mga babae. Kung paano siya magsalita, kung gano'n kagengge, kagangster. Gusto ko makuha niya, maging matapang siya, alam niya yung words. Nanay niya ako, trabaho ko nga yun. Pero lalaki, magsasabi ng pikon na pikon, so pag nag-boyfriend siya, pag ginanyan siya, okay lang. Pag one day gusto niya mag-asawa, pag ginanyan siya, magiging okay lang, why? Naririnig niya sa'yo. Hindi, pasensya na sa part na yan. Talagang babaguhin ko yan. I-cut ko talaga yan. Vince, kailangan mo maintindihan kung saan ako nang gagaling. Naintindihan Si ko. Aaron, umalis sa buhay namin. Nagkaroon ng road to yung tatay. Pares, iniiwan siya, di ba? Ginastos pa yung pera niya. Sumunod bumalik yung tatay, iniwanan siya ulit. May reason din siya, pero tangina, iniwanan siya ulit. Ako kasi hindi ko kayo iiwan, Jowa. Pero putang ina, Hindi. kami lang ang iiwan sa'yo. Hindi, Jowa, sa part na to, abutin mo ako. Ikaw kasi, totoong magulang ka ni Tyronia. Ako, stepfather niya. Kaya ako nagkagalit ng ganun. Kasi akala ko, hindi kayo mawawala sa akin. Nagiging okay ako kasi ayoko kayong mawala sa buhay ko. Pero, sa way na ginagawa ko, mas mawawala pala kayo sa akin. At hindi ko nagagawin yun. Siyempre, Jowa, minsan kasi iniisip, gusto kitang hatian ng trabaho. Gusto ko minsan gawin yung trabaho mo. Pero mali na pala. Iba Oo. ang salita pag nanggaling sa isang lalaki kaysa sa babae. Kaya nga pasensya na sa part na yan. Mangingi ng pasensya kay Tyronia. Ito lang din yung mga part ko, Jowa. Siyempre, ano ba alam mo sa anak bago pumasok sa buhay mo? I-clear ko lang sa'yo. Ilang beses lang tayo pinagsabihan. Hindi, Jowa. Eto, hindi ko pa na-open sa'yo to. At hindi ko pa nahihirinig ang side mo dito. Never pa natin itong pinag-usapan. Pakinggan mo muna ako. Siyempre, bago ako pumasok sa buhay mo, bago magkaroon ng something, ito ka lang po sa pagiging magulang. Hingi ako advice kay Ate Marie, hingi ako kay Madam Gemma, humingi ako sa'yo. Humingi ako sa mga magulang dito. Kahit si Bike, kinikwento ko yan. Bike, minsan kasi pipi ko na ako tayo. Napapasino ako. Sabi niya, Vince, wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Ang gagawin mo lang pagmamahal. Iminamahal ko si Tyronia. Ano ko pang kulang sa pagiging magulang ko? Hindi ko malukap sa Aaron eh, kasi hindi niya ano si Tyronia. Hindi ko malukap. Wala. Hindi ko malukap tatay ko. Nalukap ko ikaw. Ganun kasi namin ito. Iba pag ginawa ko, magaling din ako magulang. Ano ba nilulukap? Sino ba nilulukap ko? Tanay ko. O, nagtrabaho sa ibang bansa, pero rin yung ate ko, 2 anak.
Ikaw nilulook up ko. Hindi ko nasasabing ginagaya kita. Pero, Tony kasi ganito yung ginagawa eh. Try ko yung gawin kasi hindi na niya magawa eh. Pero wala, yun nga. Overstep. Pagkakamali ko, iba talaga pag galing sa lalaki. Kaya pasensya na. Wala naman ako ibang inspirasyon na sino mong magulang gagayahin ko. O paano ba ako magiging magulang? Hindi ko naman nasubaybayan pagkabata si Tyrone niya. Dumating sa akin ilang taon na. Ano? Ang gagawin ko dito? Kaya ulit nakikita ko sa'yo. Ano yung kinalakihan ko? Siyempre, hindi na sa utak ko. Sobrang pasensyoso kong tao. Pero jowa, siyempre, pag nandidrain ka, nandidrain ako. Pag nakita ko nahirapan ako. Nasa sitwasyon talaga ako ng ganun. Pero pasensya na, hindi na mauulit. Tatahimik na lang ako, wala na ako sasabihin. Susumbong ko na lang sa'yo lagi kahit ma-stress ka, ako na lang sigawan mo. Ganun na lang gagawin ko. Yun lang yung gusto ko ipunto sa'yo. Ngayon ko lang ito narinig sa akin. At yung nangyari kay Tyrone, hindi na mauulit. Hindi na, promise. Tinataga ako sa bato. Tumaga na ako sa bato. Naano lang din talaga ako paminsan jowa. Paano ba maging isang magulang? Kasi given na eh, bibigay kang pera, okay, sustento, okay lahat ng pera ko sa inyo. Hindi lang naman lahat ng pagiging magulang about sa pera eh. Ano ba bang kulang sa akin? Natatakot din ako, patatalsikin ako ni Ate Marie. Kaya gusto ko si Tyrone niya, dapat mapasunod ko kasi pag nagkamali si Tyrone niya, nagsumbong kay Ate Marie, ibig dating papaalisin ako. Ang daming tumatakbong gano'n sa utak ko. Pero sa daming gano'n ng utak ko, napapansin ko na nangyayari na ako na yung gumagawa ng way para patalsikin niyo ako sa buhay niyo. Di ba nakaka-pressure din siyempre, nakakatakot makalaban si Ate Marie. Anytime pwede akong paalisin. Kaya naging ganun yung reaction ko kanina, putang ina, hindi sumasagot si Tyrone niya, naguto kay Madam Gemma, naguto kay Ate Marie, naguto kay ano, pag hindi lumabas. Kaya pikon na pikon ako. Hindi lang din sa kanya, pikon na pikon ako sa sarili ko na putang ina, hindi ko papatawad sa sarili ko pag may nangyari dito eh. Kaya ganun yung naging reaction ko, pikon na pikon ako sa'yo, hindi ka sumasagot ha. Yung patong sa ulo ko din. Ikaw bitbit mo buong pamilya, ako patong ko si Madam Gemma, patong ko ikaw, patong ko si Ate Marie, pero hindi ako nag-reklamo. Gusto ko lang din na ano may nararamdaman ko na siyempre, gagawin ko para hindi mapahamak si Tyrone niya. Ganun lagi ko iniisip. Kaya pag hindi siya sumasagot sa akin, ba't di ka sumasagot? Hindi ko man naman pwede ipaliwanag kay Tyrone niya ng ganung kalalim na nakapatong. Hindi eh. Pero mali ko din, nagkukulang ako sa pagpapaliwanag sa kanya sa part na yun, pagkagalito ko. Pero pag napagsasabi ko sa isang bagay, napapaliwanag ko. Pero yung patong ng Madam Gemma, hindi ko siyempre mapaliwanag pa. Natatakot talaga ako, jowa. Lahat ng pag-alip ko sa kanya, natatakot ako. Yun yung nararamdaman ko. Kaya pasensya na. Hindi na siya mauulit kahit... Kasi sa akin naman ng pasensya kay Tyrone niya. Magiging okay lang ako sa'yo kung okay kay Tyrone niya. Jowa, siyempre pa-pride ngayon yan dahil nasasaktan yung nanay niya. Hindi. Wala akong pake. Hindi na ako makikipag-compromise pa sa'yo kung ano ba dapat. Kapag okay si Tyrone niya, tsaka lang ako magiging okay sa'yo. Naintindihan ko yung side mo, but still, ayoko na kahit na anong side mo kung tataas na din ang boss sa anak ko. If you cannot handle under pressure lahat ng mga bagay-bagay at magiging dahilan yan palagi para taasan mo ng boses si Tyrone niya at gamitan ng pikon na pikon ka bilang tatay, bilang lalaki sa kanya. Hindi na nga maulit yung jowa. Kung hindi maulit yan, huwag mo sa akin sabihin kay Tyrone niya. Kausapin mo siya, huwag ako. Naliligo. Pag okay na kayo, tsaka mo kausapin. Naliligo ko eh. Tyrone niya? Doon kayo. Ayoko kayo makita. Ay, si Tyrone hindi naliligo. Ayokong ano. Doon kayo sa labas. Pag galit ka kasi, parang lalabas lahat sa bibig mo yung mga masasakit na bagay eh. Ganun siguro talaga pag nilalamo ka ng emosyon. At inaamon ko talaga na nilamon ako ng emosyon ko that time. Yung pakiramdam na parang gusto mong manakit pabalik. Kasi ang sakit ng mga naririnig mo at ang sakit ng nangyari. Desisyon mo na lang, anak, yung inaantay ni Mami. Kung magiging okay pa ba tayo o hindi. Kasi pag di na tayo magiging okay, maghihiwalay na sa akin si Mami. Kasi alam mo anak, kaya ako nagagalit sa'yo. Di ba lagi kong pinapaliwanag sa'yo? Natatakot ako ng masamang mangyari sa'yo. Yung dahilan ba't ako napapasigaw sa'yo? Kasi pinapoint sa akin ni Mami. Ilang beses na ako kita nasisigawan. Ilang beses na ako kita napapagalitan na trabaho doon na yun. Eh ako pasensya na anak kasi yung pressure ni Mami minsan nararamdaman ko din talaga. Eh ang kinakatakot lang ni Mami, kalakihan mo yung lalaki na sinasabihan ka pikon na pikon, sisigawan ka, pinapagalitan ka, ganun. Gusto ko mangingin ng pasensya sa'yo din anak. Ang sabi kasi sa akin ni Mami, makikipag-usap lang doon sa akin pag okay tayo. Nakadepende sa'yo si Mami kung magiging okay pa ba kami. Ako anak, gusto ko lang mangingin ng pasensya sa'yo sa lahat. Siyempre anak, nasa gitna ako eh. Minsan nahihirapan din ako. Pero hindi yung dahilan para sumuko ako. Sinasabi ko naman sa inyo, hindi ko kayo iiwan eh. Hindi naman ako susuko. Minsan nakaramdam lang din ako ng pagod. Pero yun nga anak, pasensya na. Ayaw mo tatandaan, mahal na mahal kita. Kaya ako nagagalit pag di ka sumasagot. Siyempre,
Natatakot ako na may masamang mangyari sa'yo kasi anak, sa akin lahat ng sisi. Ako yung nagsusundo sa'yo, ako yung nag-aasikaso sa'yo. Sisisihin ako ni Madam Gemma, sisisihin ako ni Ate Marie, sisisihin ako ni Mami mo, sisisihin ako ng buong Toro family. Kaya pasensya na kung nagagalit ako. At simula ngayon anak, tinaga ako na sa bato, hindi na ako magagalit sa'yo. Si Mami na lang talaga magagalit sa'yo. Kasi yung sabi niya anak, ang pinaka nagpapakapit sa relasyon namin anak, ikaw talaga. Sinabi rin sa akin ni Mami na hindi na makita anak. Kahit anong sabihin ko, wala akong karapatan na disiplinahin ka. Ang may karapatan si Mami lang. Lagi ko na po sinatatak sa puso ko na natin nakita ko, ikaw po yung inang ako dati. So, pwede mo po pagsabihin. Ayoko lang din po yung sumisigaw ka po sa akin. Pero dati, tinatatakot na po sa akin na dati po kita tatay na kita. May karapatan ka din po sa akin. Pero kay Mami mo kasi anak wala. So, mali ko yun. Totoo lang anak, wala talaga akong karapatan sa'yo. Si Mami lang, si tatay mo, sila Ate Marie, yun lang. Kaya kung nasisigawan kita anak, pasensya na kasi hindi ko alam ano kung magigets mo ko. Pero mapaliwanag ko siya unti-unti. Bago maging kami ni Mami, wala naman ako anak, di ba? Wala akong idea paano maging magulang. Sabi ko kay Mami, nilulook up ko siya. Kasi hindi ko pwede i-look up tatay ko kasi anak yung tatay ko. Niloko yung nanay ko. Yung nanay ko ng ibang bansa, ilang taon. Pag uwi, kinonsinti yung ate ko, nagkaroon ng 2 anak. So, sabi ko, sino ba ang magulang na ilulook up ko? Para maging isang maayos na magulang. Si Mami nilook up ko. Nakita ko yung pagiging parent ni Mami. Ang galing ni Jowa, ang galing. Hindi ko napapansin anak na yung way ni Mami, nagagaya ko na din. Kasi siya lang yung nilook up ko. Yun yun anak. Kaya talagang daming beses na napapasigaw na ako. Kasi anak si Mami, walang pakialam sa feelings ko. Lagi lang niyang papakailaman yung feelings mo kasi ikaw yung anak niya. Kasi si Mami ang alpha sa relasyon namin eh. Siya talaga. At gusto ko mamana mo sa kanya yun, yung pagiging alpha niya para hindi ka niloloko ng lalaki, hindi ka minumura ng lalaki, hindi ka sinisigawan. Pero ang point ni Mami, kung nakikita mo sa akin yun, in the future na magkakaroon ka ng partner anak, magiging malaking effect siya na hindi, okay lang yun. Daddy ko nga sinisigawan ako, pikon na pikon sa akin. Okay lang din mapikon sa akin yung boyfriend ko. Which hindi dapat ganun. Kaya kung magagalit man ako sa iyo anak, tatahimik na lang ako. Pero magsusumbong na lang siguro kay Mami. Si Mami na lang yung gagawa nun sa'yo. Ganun siya. Una po, Mami, sorry din po sa ginawa ko po na hindi po ako sumasagot sa mga calls po. Pero po, Mami, mag-break po ba talaga kayo ni Daddy? Bakit? Kasi po, Mami, nasasad po ko eh. Nasasad ka? Na ano? Kasi Mami, ayoko po kayo mag-break ni Daddy. Tapos, narinig ko din po yung mga sigawan po. Ayoko marinig mo yung sigawan namin, anak. Kaya sa sila kami nag-usap. Narinig ko po. Sa kwarto po. Bakit kaya kami nagsigawan? Dahil po napipikon na po si Daddy. Ayoko na may lalaki na tataasin ng boses. Tatay mo o hindi. Kahit si Aaron pa yan, sarili mong tatay kung gaganyanin kang tataasan ka ng boses. Ayoko nang ganun. Bakit pinapatawad mo ba si Vince? Humingi ba siya ng sorry sa'yo? Opo. Pinapatawad mo? Mami, sa ngayon po, hindi ko nga po alam. Sana nga po kasi mangyari na po yun eh. Na po, hindi na po siya sumigaw sa akin. Sana hindi na siya sumigaw sa'yo? Hindi ko po kasi alam yung decision ko ngayon, Mami. Hindi mo alam yung decision mo? Opo. Sino gumawa ng dahilan para sumigaw si Daddy at saka ako? Sa'yo? Sino kaya may gawa nun? Ako po. Ikaw? So, hindi mo alam decision mo kung pinapatawad mo na si Vince? Ganun ba? Kasi po, Mami, galit ka po ngayon. Hindi ko po alam mangyayari po eh. Kailan niya? Huwag mo intindihin yung galit ko. Pinapatawad mo ba si Vince o hindi? Huwag ka mag-isip ng galit ako sa kanya o hindi ako galit sa kanya. Magiging okay ako sa kanya pag okay ka. Okay ka ba sa kanya? Opo. Pinapatawad mo ba siya? Opo. Okay. Yun lang naman ako eh. Hindi mo kailangan na galit si Mami dun at galit din ako. Hindi mo kailangan maging ganun. Hindi ko lang. Huwag kang magbase ng papatawarin mo siya o hindi dahil kung galit ako o hindi. Wala siya namang ano eh. Nasa sa'yo yun. Ang akin kasi, makikipag-iwalay talaga ako pag hindi ko siya pinatawad. Though alam ko hingi ka rin talaga ng sorry sa amin. Dahil bumili kami ng cellphone na hindi para sa amin. Kaya ka may cellphone para sa pag-aaral at makommunicate mo kami. Hindi para magbabad ka ng mga video call sa mga classmate mong ewan ko kung pinag-uusapan nyo. So pag tinawagan ka, hindi ka sasagot. Hindi ka na nag-update. Bakit ka pa may cellphone? Dapat sa'yo mag-airtag ka na lang para alam namin kung asan ka ganda lang. Hindi po, Mami. Sorry din po. So pinapatawad mo si Daddy? Opo. Ba't mo siya pinapatawad? Kasi po nakita ko po siya na sincere din po talaga siya. At saka Mami, love ka din po niya. Baka pinatawad mo lang siya kasi para hindi kayo mag-break anak. Okay lang. Okay lang. Mami, ayoko po. Ano ayaw mo? Ayoko po. Ano ayaw mo?
Ayoko po kayo mag-break. Bakit? Nabuhay naman tayo nang wala siya ng matagal eh. Okay lang, sabi mo yung totoo. Kasi mami, ayoko na po makahanap ka po ulit ng partner. Okay na po kay daddy. Ayaw mo na ng iba? Eh kung hindi na ako magpa-partner, anak, okay lang din. Ipapangako ko sa'yo, pag nag-break kami dati, hindi na talaga ako makipag-partner. Kaya ko maging single mom lang, walang stepfather, walang kahit na anong tatayo sa'yo. Pag ganun ba, okay lang sa'yo mag-break kami? Anak, gagawin ko yun, pangako. Lumaki din po. Kasi ako din ba po na walang tatay po. Tapos si daddy po yung nagana sa akin. Naging daddy po, kaya ayoko po. Tsaka love ko din po siya. Kahit nataas sa kanya ng boses, mahal mo pa din siya. Kasi po, bukod po kay Papa Odi, siya po yung tumatayo na. Siya po nagsisilbi sa akin, nagiging daddy po siya sa akin. Kasi mami, hindi ko naman po siya tatawagin daddy kung hindi po siya ganun. Kasi mami, kung hindi po siya ganun, hanggang ngayon tawag ko sa kanya Tito Vince. Kasi nung paniligaw pa lang naman siya, nakita ko po na maayos po siya. Pag dumating pa na yung panahon na merong manliligaw sa'yo, kunyari lang, kahit di ba lagi mo sinasabi ay mag-asawa. Kaya nga, kunyari lang nagkaroon ng isang taon na lang ang matitira sa mundong to at makakasama mo. Kunyari, wala talagang matitira. Pipili ka ba ng lalaking na katulad ni Tito Vince o ni Daddy? Bakit siya ang klase ng taong pipiliin mo? Kasi mami, nakita ko po kung paano po siya sa'yo. Kasi mami, mahal tayo ni Daddy. Eh, tinaas sa kanya ng boses eh. Mami, pwede naman natin siya bigyan po ng chance. Bigyan ng chance. Hanggang gusto mo siya sa buhay natin, nandyan siya. Yun lang ang masasabi ko. Kung gusto siya sa buhay natin, tama? Yun ba yung sinasabi mo? Okay. Pag ayaw mo na, sabihin mo lang. Pag ayaw mo ko mag-boyfriend kapag tapos, pag nag-break kami ni daddy, wala din problema, anak. Gagawin ko yun. Ayoko pong maghiwalay si mami at daddy kasi si daddy, siya na po yung nagpaka-daddy po sa akin kasi alam niyo nga po yung biological father ko po, iniwan na naman po ako ulit. Kinuha niya po yung responsibilities ng biological father ko po. At ayoko din po magka-partner na ulit si mami at love na love po kami ni daddy at love din namin siya. Kumalma na muna ako sa sala namin kasi parang init pa. Sabi ko naman, di ba, na pag okay kay Tyronia, okay sa akin. Pero, syempre, kailangan ko lang ng oras. May pag-usap ako sa ibang tao para ma-distract ako. Para hindi ko masyadong damdamin yung mga nangyari. Ganoon naman kami ni Jowa eh. Parang hindi na kailangan sobrang pag-usapan pa. Once na sinabi ko na to, napapatawarin kita pag okay kay Tyronia, pinanindigan ko yun. Kailangan ko ng oras, pero kung ano sinabi ko, yun yun. So, isang gano'n niya lang, isang okay na ba tayo? Okay na yun. Goods na yun, basta wag na lang maulit. Tinanong ko si Jowa kung ano ba talaga yung desisyon niya. Siyempre, dun ako eh. Di ba? Kung ano man sabihin niya. Binigyan ko siya ng time. Pero ang sabi sa akin ni Jowa, kung anong desisyon ni Tyronia, yun kasi talaga yung magmamatter. Mas dun siya. Si Ika. Bakit? Birthday ng mama niya ngayon, napatay na yung mama niya. Birthday po kasi ng mama ko sa heaven, kaya po naiyak po ako. Sama mo si Ate Ika mo magtirik ng kandila. Ganun kasi yun, birthday ng mami niya ngayon. Wala na yung mami niya sa mundong ibabaw. Okay? So, damayan mo po siya. Okay? Tayo ang family niya today. Okay? O, sige na. Bakit tatlo? I love you. Dapat isa lang eh. Pero okay lang. Ito, funny way mo. Kakanta natin si Mama in Heaven. Tara, kanta natin si Mami mo ng Heaven ng happy birthday ka na. Happy birthday! Tara na. Happy birthday in Heaven, Mami Rica Flo. Malapit tayo dali. That's right. Asa man birth certificate mo? Okay, dali. Dito ka, lumapit ka ba? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy Miss ko na ang mami ko. Okay. Tapos, kasama ko na sa kupang mami. Yehey! Thankful ako kasi
May nagpaparamdam po sa akin na meron akong mami. Thank you, Mommy Ami. You're welcome. I love you. I love you. Yay! Alam mo, medyo kinabahan ako. Kaya sabi niya, masaya ako na nagpaparamdam yung mami. Di ba? Hindi nagpaparamdam na nararamdaman daw niya na meron siyang mami. Ay, nagulat ako. Masaya ako. Parang ay na-expect ko. May nagpaparamdam sa akin na, wag ano. Parang nagpaparamdam eh. Sige na. I love you. Yay! Mocha? Lagi mo i-celebrate yung birthday niyo. Caramel. Kailangan kahit simpleng cake, ganun. Magiging happy siya sa heaven. May vanilla doon. Vanilla? Chocolate. Ayaw na sa tuition. Mocha yan, mocha. Mocha yan, mocha. Tsaka ano yan? Sino kakain sa inyo? Diet ako eh. Kakakain ko nga lang. Ilagay niyo muna sa ref bukas at tirahin ko to. Mahaba yung araw, parang pakiramdam ko ang dami nangyari. Pero lagi kong iniisip na buhay ko to at nasa sayo kung gusto mo siyang tapusin yung araw mo ng masaya.